Sa part 1, pinag-usapan natin ang pagbabawal ng paggawa ng rebulto. Sa loob ng templo ni Solomon ay napakarami palang inukit na larawan. Kaya malinaw na hindi naman pala bawal ang gumawa ng rebulto, kundi ang umukit ng rebulto na gagawin mong Diyos. Kung hindi mo pa napapanood ang part 1, please panoorin niyo po. Tulungan niyo po magtagumpay ang mission ko na turuan ng mga kapatid. Kaya mag-subscribe, like, and share. Dito naman ay tatalakayin natin ang salitang pagsamba at pagdarasal. Naliligaw ang mga Kristiyano sa pagkakaunawa ng mga salitang ito. Minsan narinig natin sa ating mga kaibigan na hindi na daw kailangan magsimba dahil nagdarasal na daw sila. Ano ba ang sinasabi ng banal na aklat patungkol sa pagsamba? Ano naman ang sinasabi ng diksyonaryo? Magkaiba ng pag-unawa ang simbahang Katoliko at ang mga anti-Katoliko o mga pirated na iglesia. Ang mga pirated na iglesia ay naniniwala na ang pagsamba ay sa Diyos lamang. Totoo na ang Diyos ay dapat sambahin. Walang duda at pagtutol tayo dito. Pero may mas malalim na ibig sabihin ng salitang worship. At ito ang ating paksa ngayon. Para maging malinaw sa atin, ano ba ang sinasabi ng mga diksyonaryo tungkol sa salitang worship? Ayon kay Webster, to honor or show reverence for us divine being or supernatural power. To regard with great extravagant respect, honor, or devotion. A form of religious practice with its creed and ritual. Extravagant respect or admiration for or devotion to an object of esteem. Ayon naman sa Cambridge Dictionary, to have or show a strong feeling of respect and admiration for God or a God. To love, respect, and admire someone or something very much, often without noticing the bad qualities of that person or thing. Ayon naman sa Oxford Dictionary, reverence or veneration paid to a being or power regarded as supernatural or divine, the action or practice of displaying this by appropriate acts, to perform or take part, an act of worship directed towards God, etc. To venerate with appropriate acts, rites, or ceremonies. Sa Tagalog English Dictionary naman, pagsamba, worship, adoration, homage, veneration. Pamimintuho, devotion, homage, veneration, worship. Sa madaling salita, hindi lamang patungkol sa Diyos ang salitang pagsamba. Wala lang direkta o eksaktong pagsasalin sa ating wika ang ilang mga salitang banyaga, gaya halimbawa ng salitang veneration. Ang veneration ay katumbas ng paggalang o respeto. Sa puntong ito, gagamit tayo ng wikang Ingles para makita natin ang distinction o pagkakaiba ng mga salita. Ang simbahang Katolika ay may dalawang paraan ng pagsamba. Adoration, para sa Diyos lamang. Veneration, para sa mga anghel, santo, at sa mga reliko. Hindi ginagamit ng Katoliko ang adoration o latria sa wikang Greek sa mga santo dahil sa Diyos lamang ito nauukol. Ang paggalang, veneration sa mga santo ay mayroon namang tatlong bahagi. Hyperdulia, kay Maria lamang. Protodulia, kay San Jose. Dulia sa mga anghel, santo, mga blessed, at ang mga relics. Ang tanong ay kung sang-ayon bang Biblia sa paniniwalang ito ng Iglesia Katolika. Sasabihin ng mga pirated na iglesia na wala naman sa Biblia mga ito. Gawa-gawa lang yan ng mga pari at obispo. Makikita ba sa Biblia na may ibang kahulugan ang worship?
Ang Bagong Tipan ay sinulat sa wikang Griego. Tandaan niyo yan. Mula sa salitang proskinesis, ang terminong ginamit ng mga author sa Bagong Tipan at ibig sabihin ng proskinesis ay the act of bowing down before a lord or ruler. Isang salita pero maraming kahulugan. Ang termino na makikita sa ibabaw ay ang salitang nakasulat sa mga talata na hango sa orihinal na wika ng Bagong Tipan. Worship ang salitang nakasulat sa Ingles, ngunit hindi naman adoration ang ibig sabihin ng ilan. Narito ang mga salita. May konting komplikasyon dito. Kung pag-aaralan mabuti, hindi nagkakapare-pareho ng translation ng iba't ibang version ng Biblia. Para maunawaan, magkumpara tayo ng ilang Biblia. Halimbawa, sa Mateo 8:2, worship ba o bow down? Para malaman natin ang totoong kahulugan, humanap tayo ng ibang talata na mula kay Apostol Marco. Ano ang mapapansin natin? Ang terminong worship dito ay hindi katulad ng adoration. Bakit ko nasabing hindi katulad? Sapagkat ang taong lumapit kay Jesus ay walang nalalaman sa pagka-Diyos ng Panginoon. Lumapit lang siya sa paniniwalang guro, manggagamot o propeta ang Jesus. Tama ba? Ngayon dumako naman tayo sa terminong worship na ang kahulugan ay adoration. Ito po ang mga bersikulo. Gaya na ng nabanggit natin kanina, ang tawag ng simbahang Katolika sa pagsamba sa Diyos ay latria. Saan naman natin mababasa na ginamit ito? Ang salitang pagsamba ay hindi nagtatapos sa pag-uukol ng parangal sa Diyos lamang. Bagkus may malawak pa pala itong kahulugan. Wala naman nagkamali sa paniniwala ukol sa pagsamba. Yun nga lang mayroong nagkulang ng kaalaman at siniraan pa ang simbahang Katolika sa paraan ng pananampalataya. Ang pagsamba at ang pagdarasal ay magkaiba. Sa pagsasamba, ikaw ay nagdarasal, pero hindi lahat na nagdarasal ay sumasamba. Nakakalito ba? Dito mo makikita ang kaibahan ng Katoliko at mga pirated. Ang paraan ng lumang tipan sa pagsasamba ay tinatawag na sacrifice. Kung babasahin natin ang lumang tipan ay ito po ang mga nakasulat. Sa panahon ni Moises, idinitalya niya sa mga saserdote ang paraan ng pagsasamba nila. May hayop na papatayin at dugo na gagamitin sa pag-aalay sa Diyos. Hindi sila nagpaparty na ginagawa ng mga kulto, kundi may tamang ritual sa kanilang pagsasamba. Kaya naman si Jesus inialay niya ang kanyang katawan at dugo para tayo ay maligtas. Kapalit ng katawan ng hayop at dugo na iwiniwisik ng lumang tipan. Ang pagdarasal ay isang uri ng pakikipag-usap sa Diyos. Tayo ay humihingi, nagmamakaawa, nangungumpisal, nagagalit, o kahit anumang paraan upang iparating ang iyong kalooban sa may kapal. Ang pagdarasal ay isang paraan upang maabot natin ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi kikilos ang ating Panginoon Diyos kung hindi ka magdarasal. Katulad ng isang bata, kung gusto niyang uminom ng gatas, iiyak siya at ang magulang ay magbibigay sa kanya ng kanyang makakain. Ganon din tayo. Ang daigdig na ito ay ginawa ng Diyos at ibinigay niya sa tao upang tayo ang mamahala sa lahat ng bagay dito. Upang tayo maghari sa lugar na ito. Kaya naman tayong mga tao para magkaroon ng pagkakataon ng Diyos na pumasok sa atin ay sa pamamagitan ng dasal. Tinatawag natin siya upang kumilos sa ating mga puso. Ang paraan ng mga pirated church sa pagsamba ay napapasok ng kalaban. Minsan ginagamit ng demonyo ang emosyon para mapalayo ka sa tunay na pagsamba. Basta magaling lang ang preacher sa harapan at napayak ka, hinipo ka na ng Espiritu Santo.
Ang sakripisyo ng katawan at dugo ni Kristo ay paulit-ulit na gumagapi kay Satanas. Hindi kayang magwagi ni Satanas kapag iniaalay ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Mga kapatid, tulungan niyo po na magtagumpay ang misyon ko na turuan ng ating mga naliligaw na kapatid. Sa parang ito, kaya mag-subscribe kayo, mag-like, at i-share din ninyo. Kung may comment kayo, isulat nyo lang po rito sa baba. At tandaan, lahat ng pirated ay gawa ng masasama. Kaya doon na tayo sa tunay at nag-iisang iglesia na itinatag ni Jesus. God bless po at mag-ingat po kayo. Meron pa hong kasunod dito, hindi pa ho tayo tapos. Abangan niyo po.